Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father Vic. Ipinagdiriwang po natin ngayon sa ating banal na misa ang bisperas ng kapistahan ni na San Pedro at San Pablo, mga haligi ng simbahang Katolika. At ito po yung unang pagkakataon bilang minor basilica na tayo ay magdiriwang ng kapistahan na ito, sapagkat malinaw na nakasaad sa mga kinikilala bilang minor basilica ang kapistahang ito ni na San Pedro at San Pablo ay dapat ipagdiwang, bukod pa sa ilang mahahalagang kapistahan. Kaya nga bukas sa ating misa ng alas 6 ng umaga, mayroon tayong High Mass para sa kapistahan ng dalawang haliging ito ng ating simbahan. Sapagkat malinaw na bilang minor basilica, itong simbahan na ito ay simbahan na matatawag nating simbahan ng Santo Papa. Kaya nandito sa ating sanctuary ang imahen ni San Pedro at ni San Pablo. At kung mapapansin ninyo sa kabuuan, sa loob at sa labas ng simbahan, unti-unti nating inihahanda ang simbahan para sa opisyal na deklarasyon na tayo ay kinikilala bilang minor basilica. Kaya marami tayong mga paghahanda na ginagawa para dito. Kung tatanungin natin, bakit San Pedro at San Pablo? Samantalang kung pagninilayan at kung babalikan natin ang buhay ng dalawang taong ito, para bang sa standard ng mga tao, hindi sila maaaring maging pinuno ng simbahan. Bakit? Una, si San Pablo. Dati, ang tawag sa kanya, Saulo. Ang kanyang misyon, usigin ang mga Kristiyano. At kapag nadakip ang mga Kristiyano, sila'y papatayin. Sapagkat para kay Saul, isang karangalan ang pumatay ng mga Kristiyano. Dapat silang usigin, dapat silang patayin, sapagkat hindi sila ayon sa paniniwala na kinagisnan ni Saul. Pero alam natin kung ano ang nangyari, di po ba? Sa isang misyon papuntang Damasco, sakay-sakay ng kanyang kabayo, bigla na lamang nakakita ng nakasisilaw na liwanag itong si Saulo, at ito rin ay nakita ng kanyang sinasakyang kabayo. At sa sobrang pagkagulat, napatayo itong kabayo na ito at si Saulo ay bumagsak. At mula doon sa nakasisilaw na liwanag, merong tinig na nagsabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" At yung kwento pagkatapos noon ay naging kwento ng tunay na pagbabalik loob at pagbabago ng buhay ni Saulo. Binago siya ng Diyos sapagkat may plano ang Diyos sa kanya. Kaya mula sa pagiging Saulo, siya ay tinawag na Pablo. Mula sa pagiging tagapag-usig ng mga Kristiyano, siya ay naging tagapagtanggol ng mga Kristiyano. At karamihan ng mga sulat sa ikalawang pagbasa na pinagninilayan natin sa mga misa ay hango sa sulat ni Apostol San Pablo. Kaya sa buhay na ito ni San Pablo malinaw, hindi hadlang ang kasalanan ng tao para siya ay maging tagapagtanggol, tagapagpahayag ng mabuting balita.
Kapag hahayaan natin na kumilos ang Diyos sa ating buhay, makasalanan man tayong matatawag, pwedeng-pwede tayong baguhin ng Diyos at pwedeng-pwede tayong gamitin ng Diyos para sa Kanyang misyon. Ikalawa, si Pedro, personal na pinili at tinawag para maging apostol. Pero sa pagiging apostol at kasama ni Jesus sa kanyang gawain, lumitaw ang tunay na ugali nitong si Pedro na siya pala ay mapusok, pabigla-bigla, hindi nag-iisip kung makapagsalita, akala mo kung sino, masyadong mataas, masyadong mayabang. Kaya may pagkakataon siya'y nasasabihan ni Jesus, lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Naalala niyo po ba yon? Yung pagkakataon na sinabihan ni Jesus si Pedro, lumayo ka, Satanas. Kasi bakit? Ano bang nangyari? Ikinukwento ni Jesus yung daranasin niya bilang anak ng tao. Sinasabi niya sa mga alagad, ang anak ng tao ay kinakailangan magpakasakit, magpasan ng krus, ipako sa krus, mamatay. At anong sabi ni Pedro? Hindi maaari yan, Panginoon. Hindi namin hahayaan na gawin sa iyo yan. Hindi namin hahayaan na dakpin ka, pahirapan, ipako sa krus, ipagtatanggol ka namin. Kaya doon mismo sa pagkakataon na yon, sinabi ni Jesus kay Pedro, lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. At may pagkakataon din na 3 beses itinatwa ni Pedro si Jesus. Kilala mo ba yung Jesus na yan? Ay hindi ko yan kilala. Pangalawang beses, tinanong na naman si Pedro, alam mo, nakikita kita kasama ka nung Jesus na yan. Kilala mo siya, di ba? Hindi talaga. Hindi ko kilala ang taong yan. Pangatlong beses, mayroon na namang nagtanong kay Pedro, alam mo, sigurado ako, isa ka sa mga alagad nung Jesus na yan. Kilala mo siya, di ba? Hindi ko siya kilala. At anong nangyari pagkatapos ng 3 pagtatatwa? Tumilaok ang manok. Naalala ni Pedro, sinabi ni Jesus, tandaan mo, Pedro, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo na akong naitatwa. Pero sa kabila ng lahat ng naging pagkakasala, kahinaan at pagkukulang ni Pedro, binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon. Yung ebanghelyo ngayon, ito yung second chance na binibigay ni Jesus kay Pedro. Kung 3 beses siyang itinatwa ni Pedro, ngayon sinasabi sa muling pagkabuhay ni Jesus, matapos na sila ay kumain, tinanong ni Jesus si Pedro ng 3 beses, Pedro, iniibig mo ba ako? 3 beses para makabawi sa 3 beses na pagtatwa na ginawa niya kay Jesus. At pagkatapos ng lahat ng iyon, sabi ng ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus kay Pedro, sumunod ka sa akin. At ipinagkatiwala kay Pedro ang pamamahala
ng simbahan. Kaya itinuturing ng simbahang Katolika itong si Pedro at Pablo na mga haligi ng ating simbahan. Makasalanan sa kanilang lumang pamumuhay, pero sa tulong at biyaya ng Diyos, sila'y pinago, pinatawad at binigyan ng pagkakataon. Yung ginawa ng Diyos kay Pedro at Pablo, pwedeng gawin sa iyo. Amen? Gaano man kadilim ang iyong nakaraan, gaano man kabigat o karami ang iyong kasalanan, kapag nanaisin mo na baguhin ang iyong buhay at hingin ang tulong ng Diyos para diyan, babaguhin ka ng biyaya at pagpapala ng Diyos, katulad ng kanyang ginawa kina San Pedro at San Pablo. Kaya mga kapatid, hingin natin sa Diyos ang biyaya na baguhin tayo ng kanyang kapangyarihan upang tunay na tayo ay maging karapat-dapat katulad ni na San Pedro at San Pablo. Amen.